Magandang hapon sa iyo, ha? Oh. So Eileen, ikaw ay 25 years old at meron kang ka-live-in. Okay? Ang ka-live-in mo ay 41 anyos. Okay? Gaano katagal kayo na nagkasama? 1 year and 4 months po. Ang tagal ko nagtiis ka sa kanya kasi dahil lang sa bibi. Dahil lang po sa bibi talaga. Kasi nabuntis ka. Oo. Okay, saan ba kayo nagkakilala nito? Sa FB lang po. Tapos dinala ka sa Occidental Mindoro? Isinundo po niya ako dito sa Manila po. Sa airport po talaga. Ah, nag-eroplano ka pa. Oo, marami siyang panumbat sa akin. Siya mismo nagpa-resign sa trabaho ko. May trabaho Alam ng ka manager sana ko po dito. yan. Okay. Ano ko pa po yung manager ko ngayon. Tapos pag uwi mo doon, wala kang kakilala. Oo, wala po daw akong kahit piso dun. Wala daw po kami karapatan ng baby niya sa mga ano. Alam ko na po kasi kasal siya sa iba. Alam ko Sandali. na, So, sumama ka doon. Buntis ka na ba nung Hindi sumama pa ka? po. Hindi. Ano ang pinangako niya sa'yo? Nung marami dinala po ka siyang na doon? pangako. Nagsinungaling po siya, ano daw siya, 2 lang anak niya, hindi daw siya kasal. Eh ako naman, naniwala sa kanya. Doon ko na lang nalalaman po sa mga customer, mga ilang buwan na po. Customer dahil ano ang negosyo ninyo doon? Ano, yung business po niya, grocery store po. Nireklamo ko po din siya kasi about po din sa mga anak niya 4. Ayos naman po kami, yung nag-aalis po ako doon, hinatid po ako sa 4 niyang anak. Tapos yung ano niya doon, okay naman po kami sa ex-wife niya ngayon, nagchat-chat kami. Baliktarin daw na baliktarin ako niya kasi ganyan daw ugali niya. Maninira na maninira kahit wala kang ano. Sa ang pag ano po kasi niya daw, halos manglilimos na daw yung 4 niyang anak bago ko po daw pagbigyan manglilimos. Alam ng mga anak niya yan. Matagal na po siya hindi nagsuporta sa 4 niyang anak. Alam ng mga bata yan. Alam Ilang ng taon ano. na yung mga anak niya sa ibang babae? Ano, 16, 14 ata din yung ano, pangalawa. Tapos yung ano, yung pangatlo po 11. Din yung ano, yung pang-apat po 8 ata. Spoil po yung ano, yung si Rere, yung bunso niya. Spoil po Pero sa sa akin. isang babae niya lang ito, anak? Ano, sa ano, marami na po kasi siyang babae. Okay, pero ito sa tunay niyang asawa. Oo, sa tunay niyang asawa ang 4 po. Teacher po asawa niya. Umpisa po niya pa rin ba kung patkito po sa akin yung buntis ako. Kapag hindi ako mag-imik, siyempre yung time na yun nagalihibaga ako, hindi niya ako maintindihan. Kapag tahimik na ako, hindi na lang po ako nagdaldal. Taas ng respeto ko po sa kanya. Tapos ano, bigla lang siya mag-isa. Ganyan yung pong ugali niya. Magasigaw siya mga gusto. Wala kang kwenta, ganun. Ganun po siya. Kailan kanya unang sinaktan? Ano po, ang ano po niya, sa ulo po talaga, bigla ka na lang yung babatukin sa ano niya. Sa kamay, ganun yung kanya. Tapos Meron- hilain yung buhok mo. Meron bang nakakita nito? Wala Meron ka kasi bang kami lang po nakwentuhan? dalawa. Okay. Nung nanganak ka, ilang beses nangyari yan? Yung umpisa po nanganak ako May 20, May 23, binugbog niya ako. Okay. Kanino ka tumakbo? Hanggang ngayon sakit pa yung likod ko, tinadyakan niya ako, tapos 2 bukol ko sa ulo, tapos magareklamo sana ako, tinakot niya ako, may hawak daw siya si Hepe, Captain Murillo daw po. Okay. Kailan ka dumating dito sa Maynila? Kasi nabagsak po nga ako sa bus kasi sama talaga ng pakiramdam ko kaya naiwan ko yung baby ko doon. Sobrang sama talaga sa ginawa kasi hinila-hilat niya ako sa kapatid niya, si Kuya Uyen po. Pagdating niya, lumayas kasi siya nung June 28, lumayas yan, bumalik siya ng June 30 ata, bumalik siya. Akala ko magsuri po siya sa mga ginawa niya. Sinuin niya sa ulo ko. Pag uwi niya, nagtinda pa po kami ni ate sa tindahan. Yung alalay ko po, nagtinda po kami. Sobrang puyat ko, wala akong tulog paggabi. Tapos pagdating, nakatingin lang sa akin. Tapos pumasok yung kapatid niya, si Kuya Uyen. Nagsigaw-sigaw na po. Sabi niya, Pati yung kuya niya. sabi ng kuya niya, maglayas ka dito. Tapos may kukunin ka sila doon sa loob. Sabi, kuya, ginanon ko siya. Sabi, kuya, huwag ka na lang po mga alam. Dapat si nakiusap sa akin. Siya na nga yung may kasalanan. Siya pa yung pinagpaniwalaan nila baga. Nasaan ang bata nitong mga panahon na ito? Nandun po sa kanya. Nag-iwan po siya ng mensahe sa atin. Anong Ang sabi po ni niya, Richie? basahin niyo ma'am yung chat ko sa kanya. Maganda ang hangarin ko sa pagsimula ng bagong pamilya namin. Pinili niya po kasi yung ganyan. Sabi ko, ayaw ko ng diskusyon, mas maganda yung umangat sa buhay. Kaya po pala ma'am, pinapapirma siya dito ng kasunduan na kusa niyang iniwan yung bata
ayaw niyang pirmahan. Ganyan po pala ang gagawin. Pasensya na po, ma'am. Wala, hindi po yun. Hindi po yan talaga totoo. Kasi Kasi hindi mo na-trauma naman na po sapilitan ako. na- Oo. Hindi, trauma na po talaga ako sa mga ginawa nila. Hindi ko na po alam yung gagawin ko. Nanginig na po Parang ako. gusto ba, ma'am, is papirmahin ka ng isang kasunduan na kusa mo daw iniwan yung bata? Hindi po yan. O, pero hindi ka pumirma. Hindi po. Okay. Ayaw ko po kunin. Kasi sabi ko sa kanya, kunin ko yung baby mga ilan days. Sabi ko sa kanya, hindi po ako kasi hindi ko talaga po iiwan yung baby sa kanya. Kasi yung galit niya, naglayo yung mga loob ng anak niya sa kanya. Hanggang ngayon, hindi kaya niya nagsustinto. Matagal na siya. Ngayon, sinong nag-aalaga ng bata? Alam mo ba? Yung si Ate Baby. Yung bagong pasok po sa kanya. Okay. Kailan ka umalis ng Mindoro? Umalis po ako doon. Pinatid niya po ako kay Glenn, yung pinadrive niya sa sasakyan po. Tapos sumama po yung apat niya anak, nag-iyakan po kami. Tapos sabi ko sa kanya, saan po ako naging masama? Doon ako po kasi binaliktad lahat doon. Ako doon naging masama. Kabuti-buti ko. Hinatid ka dito sa Maynila? Hindi po, doon lang po sa Mindoro. Kasi sa Santa Cruz po sila. Okay, tapos saan ka napadpad? Doon sa hotel po. Sabi ko po kay Sino ang nagdala sa'yo doon? yung mga bata po. Yung mga anak niya sa unang pamilya. Oo. Okay. Nung nandun ka na sa hotel, ano ang ginawa mo? Po ako kasi ang sama-sama po talaga ng pakaramdam ko. Tapos nanginig pa po Okay. ako. Kailan ito? Kailan mo ito nangyari? Kasi nanganak ka ng May 20. Diba? Nag-check-in po ako sa Mamburao, July 1 na po. Doon ko, unang anak mo ito. Hindi, meron na po akong anak dati po. Nagkaroon ka na ng anak na iba. Nasaan yung batang yun? Doon po sa papa niya, okay naman po kami. Hindi kayo kasal. Ang may karapatan talaga sa bata ay ikaw. Okay? Pero mas concerned ako na postpartum ka pa lang, wala pang halos 2 buwan, kakaiba kasi ang nararamdaman talaga ng isang babae pagkapanganak. Yung pagbiglang bumagsak lahat ng hormones, Shari. Ganun ang nangyayari ron. So, nagiging emotional. Yung sinaktan niya po ako, nagreklamo kasi ayaw talaga niya magakuha ng alalay. Yung baga, kasi sobrang busy niya sa tindahan. Okay. Tanghali na po kasi, 12:00 na sabi ko, hindi na po tama yung pagkain ko kasi bago lang kakapanganak ko. Nagreklamo po ako, sabi niya, bakit daw ako pa daw nagreklamo, ako na daw walang ginagawa. Ang ibang nanay nga daw nagakilos Bakit na. kanya pinaalis? Ba't ka umalis? Anong nangyari? Nag-away ba kayo nung araw na yun? Nag-away kami po, po kami, kasi sinuntok niya ako sa ulo ba dito, tapos ganun ba sa pader yung ulo ko, tapos hindi ko May nakakita ba nito? wala po kasi sa kwarto Okay. po nangyayari. Tapos tapos sabi ko hindi ko na kaya yung pagpanakit mo sa akin, ulit-ulit na lang, mabinat ako. Nagpa-check up ka ba? Kailan ka nagpa-check up? Yung lang po, kasi pagdating ko po dito sa Manila po, sama-sama na po talaga, hanggang ngayon nga masama pa po ang pakiramdam ko. So dito ka na sa Maynila nakapagpa-check up noon. Oo, doon yung po. So ilang araw na yun Oo, simula kasi- nung nangyari, di ba? Mahigit kumulang may 1 linggo na? Hindi pa naman. Parang hindi pa ata po. Okay. Ma'am Pamela, magandang hapon po, ma'am. Good afternoon po, attorney. Ano Yes po ang immediate natin na pwedeng gawin, an intervention, lalo na dahil malayo po yung anak niya sa kanya? Ang po sana dito ay pull out po yung bata kasi Okay. dapat po nasa kanya. Even Oo. na 1 month old pa lang po. Mm-mm. Dapat po nasa custody niya. Yes. Pwede naman po kaming mag-conduct na rin po agad ngayon ng home visitation dun po sa Yes. lugar. Mm-mm. Barangay naman po namin siya dito sa bahay ng Santa Cruz para ma-check din po namin kung nandun nga po ba talaga yung bata. Okay. And if ever man po na si Miss Eileen po ay babalik po dito sa Santa Cruz, ma-assist po namin siya na ma-turn over and makuha po yung bata para ma-turn over po sa kanya. Okay. Pero Ma'am Pam, ang gagawin niyo po is just a home visit and assessment. Hindi niyo po kukunin yung bata, tama ba? Pwede ma'am. Pwede po namin siya sanang i-place for emergency custody. Okay. Pero definitely po ay kakailanganin po namin sana si mother na Yun. baka makabalik po dito para may turn over namin. Kasi Oo. pag Takot na po ganun ako po, kasi pag natagalan po sa amin, baka po kasi ay yan po kasi kailangan po namin i-report rin with DSWD na meron Yes. po kaming nakakustody na bata as of now. Oo. So ma'am, takot po kasi itong ating complainant na bumalik dyan kasi nga meron po tayong mga allegations ng pananakit nitong ama Opo. ng bata. Mangyayari niyan ma'am, sasamahan namin dyan para unang-una makuha nga yung bata. Tapos, Yes saan po. ka ba, Eileen? Babalik ka dito sa Maynila? May flight na po sana ako sa Cebu, tapos may nag-chat kasi sa akin kasi sabi ko sa kanya, kukunin ko yung baby, sana naman ko sa mong ibigay. Tapos marami kasing nag-message sa akin kasi binilak niya ako. Marami kasi nag-message sa akin na
hindi mo daw pwede makuha ang bata. Tapos, yung flight ko po, hindi na ko na lang po inano. Wala pa na Sino ang nagbayad ng flight mo? Ako po. Okay, so may pera ka naman. Yung binigay niya pong kusa. Magkano binigay niya sa'yo? 66K po binigay niya kusa sa akin. 66,000. Bakit ang laki? Binigay niya kapalit po ng motor. Anong motor? Yung motor po kasi, binigay niya sa akin yung kusa yun. Siya nagbilin yun, binigay niya yung kusa sa akin. Tapos ipadala niya sana sa akin yun. Sabi ko naman, kung ipadala mo yan sa akin, wala akong panggastos. Bigyan mo na lang ako ng pera. Pinirmahan ka ba na tumanggap ka ng 66,000? Wala po. Basta kusa naman yung binigay po. At ikaw naman ay tinanggap mo yon. Oo po. Kasi kusa niya pong binigay. Kasi naghirap ako sa niya paulit niya. Ngayon na po kasi ako nakatanggap ng pera sa kanya simula noon. Okay. Ma'am Lucibeth, magandang hapon po sa inyo, ma'am. Unang-una, gusto Opo, niyang ma'am. kunin yung bata. But secondly po, meron po tayong medical legal dito ng kanyang mga injuries na nasustain allegedly dahil sa Opo. pananakit. Ito po, ibabalik Yes, ma'am. po namin ito sa inyo, no, para matulungan niyo kaming magsampa ng kaso. Opo, ma'am. Opo. Oo. Ma'am, ano po ang kakailanganin niya na iba pang mga patunay kaya? Kasi mukhang wala po siyang corroborating evidence. Yung pong kanyang medical na hawak, ay pwede naman po niyang dalhin dito. Tapos ipapamedical po uli namin siya. Okay. Para kung ano po ang desisyon ni Ma'am Eileen, magsampa ng kaso laban po sa dati niyang kinakasama, ay amin po siyang maasistihan at makuha na rin po agad-agad yung kanyang anak sa barangay Pinagturilan. Okay. Ma'am, mag-aano rin po ba kayo? Can you assist po yung ating MSWD officer, si Ma'am Pam? Pagka Yes, pinuntahan ma'am. po Anytime. doon? Opo. Dito po, meron siyang galing sa Taguig, Pateros. Tamang-tama kasi temporary medical legal lang pala ito. Hindi po nila ako binigyan ng original. Oo. Ang nakalagay dito, mga contusion sa arm and abrasion sa tenga. May sugat ka sa tenga. Oh. But more than that, bago natin pauwiin si Eileen, maganda sana siya rin kung mapa-check up na natin siya, no? Gusto ko pa yung OB-GYN, likod ko, ang sakit-sakit kasi ng likod hanggang... Wala po physical exam, Opo. para makita talaga kung ano yung mga Tapos pwede po ako magreklamo yung kapatid niya po. Kasi doon damay silang lahat. sa CR po, inilahila niya po ako. Sabi ko kasi wag na lang po kayo mga alam, baka papasukin niyo po yun si Che. Tapos si Che hindi nakiusap sa akin. Hindi ano nila, natanggal yung pintuan sa CR kasi naano ako doon, ginaano nila ako. Anong oras ito nangyari? Yung hindi ko na, hapon po siya, pero hindi ko na matandaan kung anong oras kasi emotional na po ako. Tapos Ilang araw ito bago ka dinala sa ibang lugar? yung pumunta po ako doon. Yung pananakit na yan ng kapatid? Yung po, June 30 po. Bakit yung mga anak niya sa unang asawa ang nagdala sa'yo? So kasi po, sobrang close po kami. Alam na mga anak niya. Tapos yung kwento niya po, halos na naman palimos yung mga anak niya bago ko daw bigyan ng So, pera. ang tumulong sa'yo is yung dati niyang asawa? Hindi po. Nagpahatid po ako sa driver niya na si Glenn. Sabi ko, ayaw ko na po talaga dito mag-alis na ako. Balikan ko na lang si baby kasi masama yung pakiramdam ko. Hindi ko madala yung baby. Baka mapaano ako. Madamay si baby. Ito sama ng pakiramdam ko. Wala siyang pakialam nung nag-alis ako. Hinatid ako ng mga bata kasi nag-alis ako baga. Hinatid po nila ako sa Mamburao. Sila ang naghatid sa'yo? Oo, yung apat po. Tapos Yung yung apat. kwento niya po, Tapos sabi naman po sa ex-wife niya, na nag-usap daw ko sila ng mga anak niya, wag na lang po daw kayo maniwala sa papa nila kasi noon pa daw yan. Isa lang po daw ang kwento. Baliktarin ka po daw talaga. Ma'am Pamela, tama po ba ako? Pwede nang makuha yung bata as in ngayon na. Yes po, attorney. Pwede naman na po kung maasistihan din po kami ng PNP. Magpapasama po kami ng social worker para Okay. po makuha na yung bata and Okay. ma-place po into emergency custody. Tapos siguro baka bukas, nandyan na si Eileen. Yes po. At the As soon as earliest. possible po sana, attorney. Yes. Hindi po siya makalapit sa akin. Hindi siya makakalapis. Huwag kang matakot. Tsaka ma'am, may sasama pong reporter sa inyo, ma'am. Yes. Ha? Ni Senator Raffy. Sige po ma'am, kakausapin din po namin kayo sa kabilang studio.